Iba-ibang driver, iba-iba rin talaga yung standard nila sa pag-change oil. Pero ang suggestion ko sa inyo, kung gusto nyo talagang magtagal yung inyong sasakyan, kung ano yung standard ng kasa, kahit hindi na kayo sa kasa nagpapa-change oil, yun pa rin yung sundin ninyo. Kasi sabihin na natin yun talaga yung pinaka-aral na sistema ng pag-change oil. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun nga no, meron tayong na-post na ano nga daw yung standard nila sa pag-change oil. May mga nabasa ako doon na yung iba every 6 months or 10,000 kilometers. Meron namang every 3 months or 5,000 kilometers. Depende talaga dun sa oil na nilalagay nila. Meron naman doon iba up to 8 months or 1 year. So, actually wala talagang definite standard pagdating sa pag-change oil. Pero dun sa normal, okay, sa normal na sabihin natin sa kasa, depende kasi dun sa oil na pinalagay ninyo. Like for example, ang pinalagay ninyo ay polysynthetic, that's good for 10,000 kilometers or 6 months. Kung mineral naman yung pinapalagay ninyo, that's good for 5,000 kilometers or 3 months. Ako naman, personally, lagi ko nga sinasabi, mas okay na maging mahigpit tayo sa kilometers than sa months. So like ako, for example, dito sa aking BIOS, ang standard kong change oil dito, ang ginagamit ko ay yung 100% polysynthetic na oil. And chine-change oil ko to every 5,000 kilometers. Although may mga pagkakataon na na-extend ko up to 7,000 kilometers, pero still 5,000 kilometers talaga yung regular kong sinusunod. Kasi para sa akin kasi sabihin na natin medyo long term tong gagamitin. And I think magre-retire to sa akin mga around 400,000 kilometers. So, syempre para mas mapatagal ko yung makina, kailangan ko talaga siyang alagaan sa oil tsaka sa filter. Now, ito, sa pagbili ng oil, para sa akin mas okay na bumili kayo sa isang gas station kasi mas sigurado tayong original yung mabibili ninyo. Pwede rin naman sa online, siguraduhin nyo lang na direct kayo dun bibili dun sa mismong dealer or manufacturer ng oil, no? Kasi ako, most of my oil doon ko lang binibili talaga sa online kasi nga yun direct naman tayo, so okay lang, walang problema doon. Pero yun, sa ngayon kasi unfortunately may mga peki na talaga na mga oil na nabibili sa mga store, and ang problema dito yung mga peki na yan, baka pag minaximize natin yung paggamit sa kanya, baka makasira pa sa ating sasakyan. Actually doon sa ano ko naman, doon sa isa kong kotse, yung Avanza, polysynthetic din yung ginagamit ko, pero unfortunately hindi ko talaga na-accumulate yung kilometers dun sa 6 months. So doon naman, ang standard ko naman doon, maximum ako ng 8 months. Yan, kung medyo busy talaga, although 6 months talaga yung regular na change oil niya, pero may mga pagkakataon na 8 months ko talaga siyang chine-change oil. Kasi ito yung isang example niyan. Meron akong same oil na nilagay. Then, yung quality nung 8 months na halos mga 3,000 kilometers lang yung tinakbo versus dun sa 5,000 kilometers na halos sabihin natin mga less than 2 months lang, mas maganda pa rin yung quality nung oil na halos 3,000 kilometers lang yung tinakbo. Kumbaga pag dinrain mo siya, mas mabilis pa rin mag-drain yung hindi masyadong gamit na kotse o yung 3,000 kilometers lang versus do sa 5,000 kilometers. So ganun yung pinaka-idea kasi ito yung problema sa ating oil o sa ating engine. Once na nagka-problema yan, hindi yan reversible. Kumbaga kahit anong ilagay mo diyang change, kahit anong ilagay mo diyang additives, flashing, or i-change oil man na i-change oil yan, pag nasira na yan, wala na. Sira na talaga. Kaya nga, actually, ako hindi ko preferred na gumamit tayo ng mga additives or flashing. Mas gusto ko, ang sinasuggest ko, kung gusto nyo talagang alagaan yung inyong makina, mag-early change oil na lang kayo. Yun yung mas safe. Kasi, ang problema kasi, pag naglagay ko ng mga additives or yung mga flashing na yan,
Hindi mo kasi alam kung compatible yan dun sa oil eh. At hindi mo rin sigurado kung mapupuli drain mo yung lahat ng oil. Kasi halimbawa, flashing. So usually kasi pag nilagay mo yan, ang idea niyan, papalabnawin niya yung oil mo. Now, ang problema, pag lumabnaw yung oil mo, so i-drain mo yan. Unfortunately, pag nag-drain ng oil, hindi naman lahat yan natatanggal, lalo na kung sa drain plug lang kinukuha. Matitirahan yan. Ngayon, pag nilagyan mo yan ng bagong oil, ang tendency niyan, makokontaminate niya yung bagong oil. Kasi may natira pang mga ba, 100 ml, 200 ml. So, contaminated. So, ang gagawin niyan, papalabnawin niya yung oil mo. So, ang tendency niyan, pag masyado kasing malabnaw yung oil, so yung supposedly na dapat yung mga component dyan may protection, no, nababalutan siya ng oil dahil malabnaw na siya, hindi siya mabalutan ng maayos. So, ang tendency, magkakaroon ng matinding friction. So doon na magkakaroon ng problema. At ganoon din naman sa additives, no? Hindi mo alam kung compatible ba 'yan doon sa oil na nakalagay sa kotse mo. Kasi kung baka hindi compatible, magkaroon ng ibang formulation. So ang effect, pwedeng hindi rin maging maganda sa iyong sasakyan. So yun, actually may problema rin minsan sa paggamit ng mga flashing, lalo na kung meron na mga sludge yan, kasi tutunawin niya yung sludge, pero unfortunately mga buo-buo niyan pwedeng sabihin na nating bumara dun sa mga oil passage natin. So ang tendency masisira. Yan. So yun, kung ako yung tatanungin kung kayo ay magkakaroon ng kotse, depende sa oil na ilalagay ninyo. Kung mineral yan, that's good for 3 months or 5,000 kilometers. Kung polysynthetic naman, that's good for 10,000 kilometers or 6 months, kung ano man yung mauna. Okay? Although, kung ma-accumulate nyo kagad yung kilometers, there's no extension na. Change oil nyo na kagad. Now, kung hindi nyo ma-accumulate yung kilometers, at sabihin na natin sa months, pwede naman nating extend. Like yung 3 months, kaya natin gawin yan up to 4 months. Yung 6 months naman, kaya natin gamitin yan ng 8 months. Pero I don't recommend na paabutin pa natin ng 1 taon. No, yun na lang yung suggestion ko sa inyo. Kumbaga, isama nyo talaga sa budget yan. Kasi, yun nga yung matitipid mo doon sa pag-change oil. Sabihin natin, sige, nagpapalagpas ka lagi ng change oil. Alam nyo yung matitipid nyo dyan, pag nasira yung makina ninyo, sabihin natin sa 1 taon, nakakatipid kayo ng 2,000. Taon-taon, nakakatipid kayo ng 2,000, sa 5 taon, sabihin natin 10,000. Alam nyo ba na pag nasira yung makina ninyo dahil sa sludge, yung 10,000 ninyo, pag nagpa-overhaul kayo ng makina, baka kulang pa yan. Baka 20,000-30,000 pa yung magagastos ninyo. At syempre, pag ni-resell nyo yan, don't expect na mataas yung resale value kasi nabuksan na yung makina. So yun mga paps, idea lang naman to, Walang standard sa pag-change oil, pero mas better na mas early yung pag-change oil natin ng kotse. Kung nagustuhan niyo yung video, pakilike na lang at you can share this video.